Labas ko. So yun, good morning, good morning. God is good all the time. Yan, alright. Ayos pa tayo dyan mga chong. At ngayong umaga po ay mapalad po nating makakasama si Master Victor Salas, ang 2 times Philippine Looper. At nandito ngayon siya sa Bat Cave. At nagbigay siya kahapon ng survival workshop sa paggawa ng yan, ng bracelet. At ngayon ay ipapakita niya sa atin kung gaano ba ang kanyang setup at kung gaano kabigat yung kanyang setup na ginagamit niya sa pag Philippine loop. Yan. Ito yung kanyang mga gamit na ginagamit niya sa sa mga workshop na ginagawa niya sa bawat lugar na napuntahan niya nung second Philippine loop siya sa Mindanao at sa Visayas. Ayan, ngayon nag-impake na kasi paano naman siya ngayon pa North Loop. Yung first stage niya, stopover niya is dito sa Bat Cave. At mapalad yung nabigyan niya ng dagdag kaalaman sa paggawa ng bracelet ng niya na itinuro niya sa amin kahapon. Ayan. Good morning, Master. Isang magandang umaga po sa lahat na sumusuporta kay si Batman at kay Sir Ronnie po. At napakaswerte po natin dahil may pagkakataon po tayo nakarating dito na makapagturo sa Bat Cave. Kaya po isang karangalan po na magawa natin yung advokasya natin dito kasama sila Sir Ronnie, Sir Ian at saka ang Team Apple. Ito po yung mga ginagamit ko na pang workshop, yung dala-dala ko sa bike ko kaya mabigat siya. Mga materials po na at the same time pang tustos din po dun sa travel ko. Ipapakita ko po yung mga laman niya. Yan yung mga beads, Master, no? Ako, ito po Daming yung, beads, ito yung kasi kailangan ko yung gitna. Siya yung mas mabigat. Para talagang kahit hindi balance yung magkabilang gilid, hindi stable po yung niya. Kaya sobrang dami natin kasi alam natin marami tayong matutulungan. Kaya po. Ang dami pa niyang beads yan, mga Master, oh. Tapos yung isang bag ko po is nandun yung mga tali ko. Mga iba't ibang klaseng paracord na tali na ginagamit natin sa workshop. Kaya dala-dala natin siya. Tapos ang bag natin is improvise lang. Yan yung bag nyo, Master, no? Okay. Waterproof na yan. Na DIY. Ito mo, para makikita nila. Yan po. Yan, ano to, Master, no? Yung Galon ng tubig. yung galon ng tubig. Kasi inano nyo lang, no? Ako, binalutan ko lang po siya ng bag nung nakita natin na SMR bag. Kaya Market niya, ang daming ano. So nga pala sa mga mga kapotpot natin na madadaanan niya ngayon sa pag-north loop niya ngayon. Ang second stopover niya is Clark po. sa Clark. Kila Sak It po. Yun, kila. So Master, invite mo nga muna sila sa second stopover mo. Ini-invite ko po kayo lahat na mga kapotpot natin na kung maaari po na may chance po kayo na sumali dun sa workshop. Ay ipopost po ni Kuya Marvin ng Sak It sa Clark po. Bali gaganapin po siya sa 21 itong susunod na linggo. Kaya po kita-kita po tayo doon. Kung mayroon kayong chance na makapunta, pasyal po kayo, makasama kayo sa workshop natin gaganapin doon. So after ng Clark, Ang after ng Clark po, Zambales, Santa Cruz, meron tayong kinontak na mga group doon, sila Sir Mark Misamas. Kaya po excited ako dahil nakikita ko lang sila sa Facebook, pero yung communication namin, nag-chat kami regarding dito sa advocacy natin. Bali, tuloy-tuloy siya, 4. Yung isa po sa Binmali, Pangasinan. Kaya looking forward po na makita ko po kayo sa daan
itong travel ko po sa North Loop. Kaya po, I'm very excited kasi meron tayong daladalang advokasya. Kaya po, mga kapot-pot, follow nyo lang po yung travel na ipopost natin araw-araw. Maraming salamat po. So yun. Kaya mga master, mga kapot-pot, pagka nakita nyo si Master Victor Sala sa Philippine Looper, huwag kayong mahihiyang mag-approach sa kanya. At kung mag-aari sana, medyo kung may nakakaluwag-luwag kayo, abutan nyo muna kahit na ano man ang bagay na maiyan nyo sa kanya, may tutulong nyo sa kanyang Philippine North Loop at sa kanyang advokasya na pagbibigay ng dagdag kaalaman sa ating mga kapadyak at kapotpot sa paggawa ng survival bracelet. Yan. Kahapon marami din kaming natutunan sa kanya at sabi niya kahapon yung workshop niya kahapon yun yung pinakamasaya at pinakakwelang workshop na niya, nabigyan niya ng workshop nga pala. Yan. So ngayon nga pala, ito yung kanyang setup sa sa pagta-travel niya. Yan. Yan yung kanyang magamit. At ito yung kanyang bike na sponsored naman ni Maru. So mga master, ipapakita niya sa atin kung paano niya sinesetup at kung gaano kabigat nga ba yung pinapadyak na yan. Inaahon niya yan sa sa buong Mindanao, inahon mo master, no? Opo, Mindanao po, tsaka Visayas din marami. Oo. Ang Cebu may part siya na may ahon. Yung Bohol hindi naman ganun ka taas. Pero okay naman po, na-sustain natin yung mga ganung sa daan. Siyempre naka-build yung bike natin, no? Sinet up ni Maru Bicycle Philippines talaga yung bisikleta na para sa pang-touring. Kaya sobrang blessed po tayo at saka dun sa lahat ng nagkaroon ng chance na makibahagi dito sa travel natin, sobrang po talaga siya. Masasabi natin na fulfillment yung ginagawa natin pag-travel. Ayan. So yan, habang nag-ano siya, ayun, si Black Beauty, inaabala siya. Black Beauty. Ayan. Ito naman. Ayan, nakita nyo. Ayan. Puro tali at beads din ang laman itong isa. Oh, yan. Yan pa lang, ito pa lang mga ito pa lang yung mga gamit niya sa sa workshop na ginagawa niya. Wala pa rin yung mga personal na gamit niya, mga kasi nandun sa kabila. Mamaya i-set up niya. Pero nakaayos naman na. Kaya yan. Ito na yung mga yari niya, yung master. Ayan, ayan, tatapusin niya naman yan. Tapos i-set up na natin dito yan, mga master. So yan, medyo nag-unti-unti na si master na mag-impake. At unti-unti nang nilalagay dito sa kanya, Ayan. So master, ito, anong laman itong unang batch ng ayan po yung beads din. Yung mga beads. At the same time, kasi pangako ko sa travel ko po, yung mga nagbigay sa akin ng jersey, mga shirt sa buong travel ko ng Mindanao, Visayas, siya po yung dadalhin ko para suot ko araw-araw, iba-iba. Lahat po ng sumuporta sa akin, nagbigay ng ganun, araw-araw po iba yung suot ko. Kaya po, yun lang po yung tanging kong mapapakita sa kanila na sobrang thankful tayo dahil suot natin yung mga binigay nila sa atin sa travel natin. Yan. Beads, tali at saka po yung pang-araw-araw natin gamit yung mga ganun. So ito yan, ilalagay mo na yan dun sa may pakpak Ito mo. naman po yung mga interior na dala-dala ko para sa travel ko. Hindi ako meron akong 4 na extra na interior. Dito lang po siya para pagka may dumating na madali siyang makuha. So lahat ng mga nakaano dyan, master, puro improvised DIY. Opo, DIY po. Ito po, wala tayong clam. Pero may tali po tayo para hindi siya gagalaw. Tapos nakaklam lang siya doon. Stable yung mga gamit natin. Tapos pakita natin sa kanila yung ito po yung ginagamit ko na DIY na hook. strap. Bali, ito lang po siya.
So ano po to ito master yung, Ito yung mga- interior na ano no? Mga pinagpalitan ko na interior. Pinagdikit-dikit ko lang po, nilagyan ko ng rugby para kumapal. Tapos para matibay siya pagka ginamit. Yan yung pinaka-strap mo master no? Wala po kasi tayo na yung ganong strap na mamahalin. Pero ito, sobrang solid po ito. Oh, ano? Improvise. Kaya po isa-isa po. Ito po yung improvise sa ano, tapos sa likod. Ito po yung isang strap. Ilalagay ko dun sa orange na bag ko. So master, itong ano din to, DIY din tong stainless na ano na yan. Ito pong stainless na to is bigay sa akin ng bayaw ko. Bali sa ano po to, carrier po siya ng Pixie sa harap. Pero pinamodify ko po siya para magamit ko. Tapos at the same time, kasi before nasisira yung mga bag na nakadikit dito, nakatali. Pinalagyan ko po ng pakpak. Ayun. Ayun no, para ano no. Pagka walang ano, napopold siya. Napopold. Then pagka may Pagka lalagay mo meron na yung kayo, mga ano nyo. Lagay po. Bertolt po, improvise din yung belt nung ano po, strap. Okay. Yan naman, Ang- ano naman yan din oh, yung Po, sa interior din po. Ayan po, dito ko siya nilalagay. Yung mabigat na part ng trap sa bag ko, ito po siya. Kaya sobrang convenient siya kasi before nagtatali pa ako. Ito ngayon. ngayon mas madaling tanggalin, mas madaling ikabit. Po siya, opo. Kaya pagka naka-setup na po yung mga bag ko, 30 minutes ko lang po siya isi-setup pagka naka-forma na. Hindi ka tulad before. Tagal. Sobrang tagal kasi tinatali ko pa siya isa-isa. Tapos yung tali po, pagka pag-jack ka na, pag natatagtag, lumuluwag. Oh yan, hindi na. Ito po, hindi Intact po na yan eh no? Opo, hindi po siya luluwag. Kaya po, ano siya, hindi siya galaw. Stable. Wala siyang galaw. Kaya ito po yung usap kong unang nilalagay. Kasi mabigat yung bag natin. Tapos, yung susunod, yung belt. Yan yung improvised na ano bag master na ano galon ng tubig. Opo, Saka waterproof na no master. waterproof na tapos at the same time, hindi na siya nag-expand kasi Oh. siksik ka lang ng siksik, hindi siya mag-expand kasi matigas yung... Yung local na bag eh, umano no, lumolobo pagka Opo, siniksik mo. Pagka nilalagay mo. Tapos yung gamit ko isa is napunit na rin kasi nababasa siya minsan, nagbasa tuyo. Ito po, kahit mabasa siya, matuyo siya, ganun din. Ah, yun. Ayan, pakita niya ni master kung paano niya ini-install yung kanyang mga gadget. Ito po siya. Oh. Kaya po, mamaya po pagka nilagyan ko siyang net na gutterize, mas makikita niyo kung paano siya mag Meron pa po ako ilalagay na iba. Ito. Pwede ko po pwede. Yan master, ano naman ang laman to? Ano Ito po to? yung duyan ko po. Ah, Duyan po galing kay D-Works. Bigay po sa akin. so talagang ang daming ano, talagang kompleto. Pero mo ilang months ka mag no North Loop master? Depende po dun sa takbo ng workshop natin, no? Pero ang target ko po is maka 10 municipalities tayo na workshop around Norte. Pero hindi natin siya sinasarado sa 10, no? Baka meron pa tayong madaanan. Pero most probably, ang mga susunod na gusto natin mapuntahan na bigyan ng workshop, yung tumulong sa akin yung unang look ko, like yung Bigan, Apari, Santa Ana, hanggang Tugigaraw, at saka Talavera, kasi dun ako mostly nag-stay. At yung kahuli-hulihan po, Baguio, or bago ko bumaba ng Nueva Vizcaya, yung tumulong sa akin dito sa Nueva Ecija, sa may Arco 7-Eleven. Ayun po yung gusto ko silang mamit kasi yun yung doon naubos yung last na 2 itlog at saka isang skyflakes. Yung 10 itlog. Ah, istorya ng 10 itlog at saka 2 skyflakes. Isang balot ng skyflakes, doon po yan na yun. Kaya po yun yung mga target natin. Tapos yung last part is enjoy natin yung pag-aaral natin gagawin sa Baguio po.
So yan, dito naman niya ilalagay yan mga master sa kabila. Dito po siya, nakapatong lang. Mas sobrang convenient yung nagkaroon siya ng pakpak. Tapos, pagka siniset up ko siya, meron lang po akong tali para hindi gumagalaw yung manubela. Ito yung tali, naka-extra para hindi maano master, no? Hindi po siya mag-move. Hmm. Meron din po sa nagbigay sa atin ng ganito, itong net. Sobrang ano po to, laking tulong yung nagkaroon ako ng net. Kasi habang inaano ko, mas lalo naging stable yung pagkaroon ng ano niya. Hindi katulad before na ibubuhol ko pa yung tali sa rack, doon sa carrier. Kaya po ano, Convenient iyan, no? is i-set up. Tapos marami po akong improvise na tali natin na goma. Talaga pong kapit na kapit siya. Sobrang laking tulong nung mga tali na ginawa natin. Walang palag master, no? Tapos kahit na mag ano siya, mag bounce, hindi siya luluwag. Hindi siya magbabago ng tension. So yan, ganyan i-set up ni master yung kanyang Kahit po dito sa harap, ganoon din po yung nag-hold sa... Ikapit ko lang po yung goma na ginawa kong strap. Siya na po yung mag-hold nitong green ko. At the same time, kahit na meron siyang ano doon, at least naka-secure talaga na hindi malalaglag yung bag just in case na magkaroon ng yan po. yun, so naka-attach dito yun master. Opo. Para i-clamp mo na lang. Ito po kasi yung pinaka pang-ipit niya just yung magka meron kang maliit na nilalagay. Pero to nakatulong siya dun sa bag ko kasi makakapit din siya. Before kasi tinatali ko pa to, ibubuhol ko pa siya dun sa ano, tas dito kailangan secure, tas minsan gumagalaw. Pero to ngayon, kahit mag-bounce ako, hindi siya mababago yung tension niya kasi yung goma, kinakapitan niya ng gusto. Tapos dito rin ilalagay yung Mga gadget. naka-forma siyang ganyan dito. Kaya sobrang laking bagay ng mga belt na ginawa natin. Yan po, siyang hawak niya. Tapos meron din siyang ano, goma. Para yan naman ang mag-hold Ito dun naman sa mag-hold sa kabila. Para ano, stable yung mga tools natin. Oo. Yan Ang po. dami na pala yung ano, no? Yan, para ano yan? Para Shop Manila. Para shop Manila. Yan. Pero mga master, ito dito may pinaka ano dito ano eh. Pinaka highlights na sticker dito eh. Yan po. Yan, no. Kay Ian How. Yan. Yes po. Okay. Kamote General. Pero meron kang bago master. Nasaan ba yung bago mo master na ano? Nandun po sa isa. Ang isang kong bago nilagay. Yung isang bago kong dinikit. Eh syempre, hindi natin maaalis yun. Oh yun no. Ito mga master. Oh, kitang-kita. Walang daya. Uy, si Batman. Salamat. Ang dami nang pala ng collection master ng mga ano, ng mga Opo. sticker eh, no? Kaya po lahat yung mga kaibigan natin. Yan. Natin along Oo. the way. Ayan po. Dedicate natin tong ano na to para sa ating kaibigan si Mangkalas. Mangkalas. Yan, oo, nagkaroon sila ng ano kahapon, kaya lang di tayo naka-attend. So, Mangkalas, magpalakas ka at magpagaling. nandito ka sa akin lagi sa travel ko. Kung tutuusin, nakaikot ka na rin ng Philippine loop ko sa pangalawang pagkakataon. Kaya sa'yo po, Mangkalas, mananatili kami magdarasal sa iyong pagbabalik, yung kalakasan ay pagkaloob sa iyo ng ating Maylika. Maraming salamat at mabuhay ka hanggang gusto mo. Ito po, sa bag ko lang tanda ito.
Naman tayo sa likod mga master. Meron po kasi tayo May net din pala si merong master. nagbigay sa atin ng net dito sa travel natin sa Negros, sa Gulingan City. Isa sa mga sumuporta sa atin. Kaya itong net na to, sobrang laki ng tulong kasi kahit na hindi na siya nakatali, basta naka-cover siya ng net, kahit na anong isalpak mo. Minsan sa kali kasi may magbigay sa'yo ng tinapay, damit, kung ano-ano yung ibibigay nila sa'yo na pag nakita ka nila. Kaya dito, suksok lang ako ng suksok. Hindi na ako magtatali. Kasi So yun ka, nung on the way ka rito master, may pumara sa'yo. may pumara po sa akin, binigyan ako ng isang balot na hindi ko man siya na-picturean, hindi niya sinabi yung pangalan niya. Sabi niya okay lang, walang problema. Alam ko po, isa kang siklista, mapapanood mo to. Maraming salamat po. Yun yung tinatawag na sobrang ng tao sa labas. Talagang pag nakita nilang ganito yung setup mo, naka-registered sa kanila na malayo po. Malayong ano. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, magno-north loop po ako. Wow, grabe. Kala ko sino yung inihintay niya. Tapos nung paglagpas ko sa kanya, ginawayan niya ako, nilabas niya yung kamay niya sa bintana niya. Tapos yun, inabot niya. Baon mo. Kaya po yung, bago ako dumating kay Sir Ronnie, bago po ako dumating dito, meron po akong may baong ka, may baon akong gardenia. Shout out gardenia. Shoutout Gardenia, ang sarap po ng ubi cheese nyo. Sobra. Mix. Thank you po. Ayan po siya. Tapos ito, wala naman po siyang ano sa akin, pero dinadala ko po siya lagi. For safety master, mayo makatulog no. Opo. Puro ano lang, puro clam na lang. Kaya po sobrang yung Convenient ka na ngayon master, hindi natatali na ano. Tsaka po hindi ka na mag-worry na lumulubak. Kasi before, nag-i-stop pa ako, double check kung pagka naka isang oras na padjak na ako. Nag-i-stop po ako, chine-check ko yung ng tension ng mga tali ko. Sige, saka master, ang ganda ng ng lock, no? Hindi talaga siya Hindi po talaga. Hindi siya matatanggal talaga. Kaya sulit. Tapos, kaya mo siyang pahigpitan dahil dun sa mga hook na pwede mong... Kaya po malaking tulong yung naisip natin na gagawin siya ng pakpak. Yan ang natural na bike packing for the whole year. Kasi yun pong mga nagtatanong kung hindi siya mabigat dun sa travel ko. Okay naman po siya. Hindi naman siya gano'n. Siyempre, literal, makikita natin pag umaahon tayo, bagal lang. Pero at least nakakarating tayo sa pupuntahan natin. Yung bike itself po, hindi natin siya inaano sa bako-bako. Pagka bako, stop lang ng konti, alalay lang. Siyempre, alagaan mo rin siya. Hindi yung porke meron tayong bisikleta, bira na ang bira. Nandun pa rin sa atin kung paano natin mapapatagal yung isang ang gamit natin. Pero sobrang blessed kasi nakasetup yung bisikleta natin. So yan talaga, sinet up na yan para sa Kasi yung una mong ginamit na na ni-sponsor ng Maru, talagang sinet up din ng Maru yun na para sa Philippine loop mo, no? Opo, sobra po. Yan. So yung weight nito master, dapat hindi ba pantay yung weight, front weight saka yung back weight ng Hindi naman po. Kaya ko po siya nilagyan ng bigat sa harap. Kasi kung wala po akong bigat sa harap, pagka aahon ako, umaangat. Opo, pero lahat po ito is talagang sinet up ko siya na siguro po yung nasa harap is more than like mga 15 to 20 kilos. Most probably. Bigat Kasi na mabigat din siya na para pagka nasa ahon ako, kahit na hindi ako nakasubsob, smooth lang yung kasi minsan pagka na-bounce ka doon sa maliit na bato, maliit na butas, nag-aangat siya pagka mag-aang. Kaya po ito sobrang stable siya. Kaya hindi tayo nahihirapan na umahon. Marami tayong reflector na nakadikit doon sa bisikleta for safety for pagka safety reason. Kasi minsan
Yung batteries noon, hindi po ako nakakapag-charge ng mga ano, depende dun sa lugar na pupuntahan mo. Hindi siya ganun. Tapos, nagluloko pa yung charger mo. Kaya po, ano, lahat, puro marami tayong safety device na reflector. Salamat nga po pala dun sa nagbigay sa akin ng Kaylista. Ito po, solid kayo dahil gamit natin. Makipagkapwa tao tayo sa daan. Kaylista. Yung sa ano, oo, Opo. master. Sobrang nung na-meet ko sila sa Philippine Bike Demo, nagkaroon tayo ng chance na ano, tapos binigyan nila tayo ng reflector. Siyempre, yung mga reflector na galing din kay Sir Ronnie, ginagamit din natin siya. Ito po lahat ng bigay sa atin nakasalpak. Pucha, ang pangit ng ano ng weather, umuulan. Pero pucha ang reflector ko. So yun mga master, naka full ano na siya, setup na. Yan na yung kabuuan ng ano niya, master. Tingnan nyo. So ayon kay Sir Victor, so ang timbang nitong ano, lahat-lahat ng nakakarga dito is inaabot ng kulang-kulang 75 plus pataas. 75 kilos. Pero Pero ito pong sa harap is more than 20 kilos sa harap. Para pagka umaahon ako, hindi po siya umaangat. Kasi puro... tapos i-add mo pa to master, tong nasa likod mo, yung karga mo. Kasama to sa 75 kilos? Hindi po. Hindi pa, tama. Yung Di almost 80, Nasa bag lang. 80 plus kilos yung karga mo. Tapos plus yung weight pa natin na 63 kilos. Almost 100, plus. 150 kilos pala master, no? Yung ganun. So along the way pagka nagkaano kayo na bigay ng workshop, nababawasan naman yung ano. Nababawasan po. Kasi yung mga gamit na ano mo is pagka sa lahat ng workshop mo master, puro libre naman yun eh. Opo. So yun mga master pagka ano, nakita nyo si Master Vic Salas na Philippine Looper. Ayan, hindi man kaila eh. Ayan, makikita nyo yung ano niya sa likod eh. Ayan. Ayan po. So kung ano man po ang ano, may pagkaloob nyo sa kanya or ano, kupin nyo si Master. Sa akin po, sobrang importante po yung bawat dasal ng ating mga kapadyak sa Yun, travel po. number one. Number one po yun. Number one po yun. Kasi siya po yung magsusustain dun sa lakas natin, sa safety natin. Kaya po sa bawat magdarasal, maraming salamat po. Thank you po sa inyo. So ito, ikakarga mo sa likod mo yan, Master, no? Tapos continuous yung padyak. So yan. Yan ang ano, yan ang unang stopover ni Sir Victor Sala sa kanyang gagawing North Loop Part 2. Part 2. Na Yan. merong advocacy na magturo ng workshop sa mga community. Kaya po si Batcave po ang pinaka ano natin, first dito sa North. Kaya po sobrang blessed kasi nagkaroon tayo ng chance na masakatuparan natin yung unang workshop natin kay Sir Ronnie Dizon. So hopefully Master, sa pagbabalik mo sa October, may part 2 tayo. Opo, tsaka hindi lang po part 2. Non-stop na po ito kasi Hindi, dito sa Batcave Part 2. Sa Batcave po, wala pong imposible na magkaroon ng part 2, part 3, part 4. Kaya po sobrang salamat po sa Batcave kasi siya yung una natin naging shelter dito sa travel natin. At the same time, nagpasaya tayo. Marami tayong workshop na ginanap, no? Pero kahapon, yung sa Batcave, siya yung outstanding. Hindi man ganun karami, pero sobrang daming saya na nagpagkaloob yung Batcave sa atin. Kaya po, kung kayo naku-curious doon sa kung bakit siya masaya sa buong travel ko, kayo po ang mag-find out soon. Sumama po kayo sa workshop natin. Maraming salamat po. Peace out. Yun. So yun mga Master. Batcave ang pinakamasaya. Mula nga po dito sa Batcave, kasama ko si Master Victor Salas sa kanyang ikalawang gagawing North Loop at katatapos lang niyang mag second Philippine Loop.
Yan. Ito nga po ang inyong banlingkod. Kaagapay ko si Master Victor Salas na lagi nagtatanong, ayos ba tayo dyan mga chong? Maraming salamat po. At nagsasabing, mabuhay tayo. Hanggat gusto natin. Salamat, hanggang sa muli.